Binablog pa kita ha. Tinatawag pa nga kami noon na BBM vlogger kami, di ba? O, kahit hindi tayo magkakilala, BBM vlogger ang tawag sa amin kasi kinakampihan ka namin. Pero sa kasamaang palad, tumiwalag kami sa inyo kasi nakikita namin na sobrang dami na pong palpak na ginawa mo. Especially na kinalaban mo ang mga Duterte. Mr. President, itong mga comment reaction ko ngayon, totoo ito ha. Sa napansin ko sa iyo, Mr. President, ang administrasyon mo, ang style of leadership mo, masyado mong pinagtuunan ng pansin ang pamumulitika. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, so ayan na nga ang ating mga maiinit na balita ngayon, no? Ito, una nating pag-uusapan ay itong interview ni President Bongbong Marcos, no? In-interview siya ni Cheryl, no, of News 5. At isa sa mga maiinit na tanong ay ano ang how do you want to be remembered, Mr. President? Kasi you only have 3 years left, okay? So 3 years na lang. So medyo nakakatawa po ang sagot ni Bongbong Marcos dito. At yan po ang i-react natin ngayon sa una nating topic, okay? Pangalawa nating pag-usapan ay ito ngang si Vice President Inday Sara Duterte. Tinanong kung meron ba dapat na i-disqualify o ipa-inhibit na mga senator judge sa kanyang impeachment trial na kung mangyari na ito, no? At meron pong mga nabanggit si VP Sara na mga pangalan ng mga senador na pwedeng i-disqualify o inhibit, no? Kung bias ito, dapat lang talagang kung inhibit o ipa-disqualify lang ang masusunod, ang dami pong ma-disqualify at ma-inhibit. Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay natin mag-like and share sa video na ito. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. And sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, ang inyong mga cellphones, ma-notifyan kung meron tayong breaking news, meron tayong bagong updates, meron tayong bagong uploads, at kung magla-live mismo tayo, malalaman ka agad ninyo. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Don Mar TV. Subscribe everyone. 1, 2, 3, go! Okay, nakasubscribe na ba lahat? Okay, unahin muna natin itong interview ni Bongbong Marcos. Okay, i-react natin ito. Play. Mr. President, 3 years na lamang po Yeah. ang nalalabi po sa inyong termino. What is the one thing you absolutely want to be remembered for? We made a change for the better. This has been my guide in all the positions I've taken. The worst thing that can happen is umupo ka doon sa position mo, na nagsilbi ka, umalis ka, walang pinagbago. So I absolutely insist that in 2028, when I leave this office, there are significant and tangible changes for the better in the life of each Filipino. Okay, so yun po ang ano ha. Actually guys, itong interview na ito, siguro mataas ito, no? Pero hindi pa nila pinakita yung full interview. Okay? Ito yung dinownload natin sa News 5 na YouTube channel. Itong part sa kanilang interview. So ito muna ang i-react natin. Tinanong siya na ano yung how do you want to be remembered? Kasi malapit ka nang matapos, 3 years na lang. So ang kanya, bago raw siya mag-step down, okay, bago siya umalis sa kanyang pagiging presidente, ay gusto niyang ma-remember siya na meron siyang nagawa. Anong reaksyon natin dyan, ha? Kasi gusto niyang ma-remember unang-una, lumipas na ang 3 taon. And sa tingin ko, sa 3 taon na nagdaan, na nagtrabaho ka, o para sa ilan, nagtrabaho ka, para sa ilan, na pumapasyal ka lang, concert ka lang, di ba? Sa 3 taon na nagdaan, sa totoo lang, wala akong ma-remember sa'yo, Mr. President, kundi ang panawagan ng taong bayan, magpa-drug test ka. Hindi. Kidding aside. Totoo naman di ba? 3 years, yan naman lagi ang binabato sa iyo ng tao Ano ba, magpa-drug test ka ba o hindi? Di ba? Pero wala akong, sa totoo lang Mr. President, sa 3 years na pagiging presidente mo, ang lagi kong naririnig sa taong bayan ay
kailan maging 20 pesos per kilo ang bigas? Na hanggang ngayon, ginawa mo ngang 20 pesos per kilo pero subsidized. But anyway, meron ka pa namang 3 years, di ba? May remaining 3 years ka pa. Pwede ka pang bumawi actually. I hope lang, Mr. President, na yung mga sinasabi mo ngayon na you want to be remembered as merong nagawa, ay tutuhanin mo. Kasi, yes, meron kaming ma-remember sa'yo kapag mag-step down ka. Ang ma-remember ko, ito yung presidente na ang ipinagmamalaki ay ayuda. Totoo, Mr. President, no? Nakakatawa kasi promise ka ng promise, sabi mo pa nga, 1 million pabahay every year. Pero hanggang ngayon, magti 3 years na, hindi umabot ng 1 million yung pabahay. So, yun lang ang akin ba. Si Presidente Bongbong Marcos, sa totoo lang, mabait ka. Pero, nawala yung pagiging bait mo sa tingin ng tao. Ito lang yun opinion ko ito Noong pinahuli mo at hinatid mo mismo yung dating presidente papuntang ICC. Yun ang una, nawala mo. Kala namin mabait ka pero ano pala, silent but dangerous. Mr. President, itong comment ko ngayon, itong reaction kong ito, walang bias ito Ito talaga yung reaction ko sa within 3 years. Sinubaybayan kita. Nung hindi ka pa presidente, nagva-vlog na ako. So itong vlogger, binablog pa kita Tinatawag pa nga kami noon na BBM vlogger kami, di ba? Kahit hindi tayo magkakilala, BBM vlogger ang tawag sa amin kasi kinakampihan ka namin. Pero sa kasamaang palad, tumiwalag kami sa inyo kasi nakikita namin na sobrang dami na pong palpak na ginawa mo. Especially na kinalaban mo ang mga Duterte. At nagdulot ito ng hiwalay na naman, no? Ang Marcos at Duterte. Ngayon, ang pinagbibintangan dito sa nangyaring ito ay yung pinsan mo na si Martin Romualdez at itong asawa mong laging nakisawsaw. Di ba? So, ako, Mr. President, itong mga comment reaction ko ngayon, totoo ito Sa napansin ko sa iyo, Mr. President, ang administrasyon mo, ang style of leadership mo, masyado mong pinagtuunan ng pansin ang pamumulitika. Yan ang pinakauna. Sa panahon po ni former President Duterte, sinisita niya yung mga kakampi niya na gustong ipa-impeach itong si Leni Robredo. Yung laging namumulitika ba, sisitahin yan ni Tatay Digong. Pero ikaw, maraming mga kakampi mo, kakampi ng pinsan mo, inaaway si VP Sara, pinopolitika si VP Sara, ni minsan, Mr. President, hindi mo kinakampihan. Bakit? Yan ang tanong namin Sa 3 years na nagdaan, hindi mo kinakampihan to the point na nasaan na yung pangako mo na, ipaglaban ko itong Vice President ko kasi uniteam kami Yan ang pangako ninyo Walang iwanan, di ba? Pero anong nangyari? Di ba? Iniwanan mo si VP Sara sa ere. Ang daming bumugbog sa kanya, pero wala kang ginawa. Hinayaan mo. Is that the kind of unity na ibig mong sabihin? Unity lang kayo sa panahon ng kampanya, pero in reality na, panahon na hinahayaan mo lang mabugbog yung vice presidente. Yun ang pinakauna na nagtampo ang mga DDS. Ang mga DDS po, ang isa sa pinakamalaking rason na nanalo ka, Mr. President. Remember that. Diba? So, kung tatanungin ngayon ni Cheryl, you have 3 years left. How do you want to be remembered? Now, Mr. President, itong papayuhan kita. Hindi ako nagmamagaling dito na, Don Mar, presidente ng Pilipinas, pinapayuhan mo. Hindi. I don't care if ordinaryong tao lang ako. Pero papayuhan kita, Mr. President, bilang isang mamamayang Pilipino. Kung saang banda ka, nasira yung pangalan mo. Kung gusto mong maibalik, ito yung pinakaunang gagawin mo, Mr. President. You still have 3 years. Kung gusto mong maibalik ang pangalan ng Marcos, before you will step down,
as early as possible, ibalik mo si former President Duterte dito sa Pilipinas. Yun ang pinakauna. You still have a chance, Mr. President. Yun lang ang sa akin, ha. If gusto mong, how do you want to be remembered? Kasi po, ako po'y natatakot, Mr. President, para sa iyo. Ako po'y natatakot. Anong ibig kong sabihin? I hope it will not happen. Okay? I hope it will not happen talaga. Kasi, kapag si former President Duterte na nandun ngayon sa ICC, nakadetain, so weak, mahina na, matanda na, pumayat na nga, sabi ni Ma'am Hanilet, kung yan, si Tatay Digong, mawala ang kanyang buhay doon sa loob. Ha? I don't want that to happen, ha, pero ito lang yung aking if this will happen, if only, ha, if mamatay yan si Tatay Digong sa loob sa kanyang kulungan ngayon, walang ibang pagbibintangan yan, ikaw. Yun lang ang akin. Lahat ng galit ng tao, pupunta yan sa inyo. Sasabihin ng tao, hindi yan mamamatay kung hindi nyo pinakulong, bla 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 bla. Siyempre, kung titingnan mo si Tatay Digong sa loob ng kulungan, siguro sasabihin ng mga kanyang mga anak, okay lang, happy lang si Tatay Digong, hindi siya Pero sa deep inside niyan, kapag siya na lang mag-isa doon sa kulungan, hindi mo alam kung anong pinagdaanan niya. Baka nag-depression yung tao. Tao lang naman yan, eh. Kaya I hope not hindi yan mangyari. Okay? I hope hindi mamamatay si Tatay Digong sa loob ng kanyang kulungan dahil sa kanyang katandaan. Kasi sa kanyang kasi may sakit na, eh. I hope and I pray. Kasi kung mangyari yun, Mr. President, lagot ka sa taong bayan. No, magagalit. At you will be remembered. Remember this, Mr. President, ha? You will be remembered na ikaw ang tao na nagpahuli sa former President of the Philippines illegally, na parang kinidnap nyo, dinala nyo sa ICC, sa The Hague, kinulong. Ikaw ang pagbibintangan. Magagalit ang tao sa inyo. Isa na ako dun, magagalit ako. Walang hiya ka. Yan ang posibleng sasabihin namin sa iyo. Walang hiya ka. Hipokrito ka. Judas ka. Demonyo ka. Now, you still have 3 years. Mahalaga itong tanong ni Cheryl. May 3 taon ka pa, Mr. President. May 3 taon ka pa, ha? If you want to be remembered as mabait, may puso, may malasakit, you still have a chance. Si Tatay Digong, ibalik mo sa Pilipinas. Ikaw lang, wala nang iba ang makagawa niyan. The President of the Philippines. Kung gagawin mo yan, siguro mabawas-bawasan pa yung galit ng tao sa inyo. Yun. Saka, pagkatapos ng iuwi mo dito si Tatay Digong sa Pilipinas, gawin mo na ang trabaho mo bilang presidente. Okay? At tuloy-tuloy na yun. Magugustuhan ka ng taong bayan ulit. Yun lang ang ipapayo ko dyan, ha? Yun lang yung mapapayo ko. Pero yung sagot mo kanina, sa totoo lang, nakakatawa. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman